Ano bang napansin ninyo, no, doon sa naging testimonya, no, nung testigo na iniharap, no, ni Senator Marcoleta nung nakaraan? Yun ay si Orly Gutesa, di ba? So, ang daming sablay, no? Unang-una, yung sinabi niya, no, na nagde-deliver sila ng basura, o yung pera, doon sa McKinley Road. Yung palang bahay na tinutukoy niya, under renovation. So, imposible namang magdala sila ng pera doon. Yung pangalawa, no, dininay ng notary public yung kanyang signature doon sa sinumpaang salaysay, no, ni Gutesa. Tapos yung pangatlo, yung seemingly, no, pagko-coach ni Senator Marcoleta sa kanya. At meron pang isang video na kumakalat na sa likod ni Erwin Tulfo, nung nagtanong siya, no, kung ilang beses sila nag-deliver ng pera, merong sumenya sa likod, hindi natin kilala kung sino yun, na ang isasagot sana, no, ni Gutesa, yung witness, ay marahil isang beses o dalawa, no, o higit pa. Subalit medyo napigilan siya ng konti nung nakita niya yung senyas ng nasa likod. So ang senyas is 3. Kaya yun yung sinunod niya na sagot sa tanong ni Erwin Tulfo. So may kredibilidad ba itong testigo na to? Nung inimbitahan ni Justice Remulla, no, Secretary ng Justice, to be able to shed much light, no, about his testimony sa Department of Justice, at para at least kahit papano, no, kung pwede siyang mabigyan ng Witness Protection Program base sa kanyang unang hiling, hindi siya sumipot. So okay na sana, no, yung mga isiniwalat niya, kaya lang sa mga ganitong pagkakataon, no, ang daming sablay sa mga testimonya niya at sa mga nangyari, no, behind yung sa notary public, lubhang kaduda-duda. At yun nga, so hindi natin alam, no, kung talagang may katotohanan o wala yung kanyang mga ikinuwento o isinalaysay doon sa Senado. So sabi nga, no, at kilalang phrase sa mga law systems, no, yung falsus in uno, falsus in omnibus. So ibig sabihin, kung nagsinungaling ka sa isa, malamang nagsisinungaling ka sa lahat. So yun.